Hello mga mamshi! Welcome to our podcast, Caffeinated Motherhood. Cheers! For today's episode, we are going to talk about, are we good moms? And ayun, i-debunk lang namin kung ano ba talaga yung good moms. Yeah. Ano ba yung mga categories ng pagiging good moms? Saan ba nakuha ang salitang good mom? And then, we're just gonna share experience sa mga thoughts namin doon. So, grab your drink, grab your coffee, your water, your matcha, your hojicha, whatever you wanna drink, and let's chat. Chatty chat. Nung lumalaki tayo, laging, dapat laging maging hindi mo malalaman pag hindi, yung mga ganun bang comment ng mga matatanda na, dapat maging mabuting ina ka, ganyan-ganyan. Hindi mo malalaman yung pinagdadaanan namin. Maraming ganong comment growing up. And then now, na before pregnancy, pre-pregnancy, marami din ako nakikitang post before na to be a good mom. Tapos, laging may list. So, ano ba Ang good ang good mom? So like parang nung nakita ko tong topic na to is like napaisip ako na ano nga ba talaga ang good mom? Like good mom ba ako or good mom ka ba? Paano mo malalaman na good mom ang isang tao? And I think ngayon ang basihan ng pagiging good mom is very heavily like sa kung ano yung nakikita mo sa social media, feeling ko. Kasi parang ang dami mong nakikita na Dapat ganito. dapat ganito, or what my toddler eats in the day. Yung mga ganong, yeah. yung mga ganong post na parang, if you do anything less, You're a bad parang, mom. good mom ba ako kung Iba yung ginagawa iba ko. yung pakain ko, or iba yung mga decision ko, parang ganon. So, I don't know, parang, nung nakita ko yung topic is like, parang, nagustuhan ko lang siya i-debunk ng konti in a way na parang, ano ba yung good mom for you? Like, do you think you're a good mom? Yung mga ganon. Pero, yeah. So, yun ang ating pag-uusapan today. I love it. I love it. I Okay. hope I have some answers for you guys. Eto na nga. Nung naging mom ka, ano yung naging mo na parang, ano yung, Naging guide? parang, naging guide mo na parang, this is what good mom is like. Parang ganon for you. Firstly, parang wala naman akong naging guide. I feel like yung pagiging good mom, ang pagiging good mom ko lang is actually just taking care of the baby and making sure na healthy ang anak ko. Tapos yung ito pa yung mga newborn days ha, na parang nabibigyan ko siya ng nutrients, ng gatas, napapakain ko siya ng ayos, hindi ko siya pinapabayaang masaktan, alam mo yung mga ganon. Tapos yung hindi pagiging good mom lang, pumapasok lang yung word na yun kapag, siguro at this point, pag nawawala na ako ng time sa kanya. Yun yung sa akin, na parang, no guides, pero alam ko naman yung ginagawa ko and I know how to be a good mom for my kid. Pero sa akin lang is being present with him. At saka, ayun nga, yung pagiging, hindi ko siya na ifo-focus, yung turuan na dapat, doon ako nape-pressure yung parang, pag nakita mo na may 1-year or 2-year-old na nagbabasa na, I was like, what the F? How did they do that? Like, parang ganon. Yun yung nakikita ko lang pressure na parang, shoot, am I doing something wrong? Like, bakit yung anak ko hindi naggaganon? Pero hindi naman yung to the point na i-dwell ko siya for a day or something. Sumasagi lang sa isip ko. Yeah. Ganon yung sa akin. Ako, for me, I think very specific ang aking good mom. Guide. Pero hindi ko siya naisip sa newborn phase. Parang ngayon lang pumapasok sa akin yung mga expectation na parang, shit, like, ngayong lumalak na si Avery. Ngayon ko lang siya laging constantly na parang, kailangan maging good mom ako, lalo nung pinasok ko siya sa daycare. Doon lalong pumasok sa akin yung pressure ng pagiging good mom. Kasi nga, ang layo, like 8 hours a day siyang wala sa'yo, di ba? So sa akin, ang lagi kong naano is dapat manutritious yung mga pinapakain ko sa kanya, yung mga snack na pinapabaon ko, yung food na pinapabaon ko. Pressure yun kasi feeling ko i-judge ako ng daycare. Kapag puro yung junk yung babaonin niya, tapos yung mga pag nasa akin siya, natuturuan ko ba siya? Kasi pag nasa daycare siya, natuturuan siya di ba? Like parang, yun yung sa akin na parang, pag naisip ko good mom, is like parang good food, like dapat
meron ka natuturo everyday, yung mga ganong ano na, tapos yung crafts, kasi nagka-crafts sila sa daycare. Oo. Tapos yung pasensya ko ngayon din, feeling ko kapag naglulus ako ng patience, I'm not a good mom. True. Yun ang sa akin ngayon din. So, yun ang aking mga ano na parang description ko na ginawa ko sa isip ko na kapag check off ko yung list na yun, I'm a good mom. Parang ganun siya sa akin. Ako pa, ito, isa pa rin to sa, sa hindi sa good mom, like, tinithink ko na bad mom ako. Kapag masyado siyang, nagkaroon ng screen time na madami. Yun, isa pa yun sa mga ganun. Yeah. So, yun. Okay. Kasi screen time is very like, very big deal siya ngayon sa generation natin ngayon ng pagpapalaki. 'Di ba? Kasi ang daming AI stuff na lumalabas sa internet, which hindi mo naman alam kung ano talaga yung totoo, hindi mo naman talaga kung ano yung tama. Pero like, feeling mo, like, other than the internet, saan pa nanggagaling yung expectation of being a good mom? Feel ko kasi pag halimbawa nakapag ka din, interact with other moms, and then nakita mo sila na, okay, that's Kung how, paano. o kung paano nila alagaan yung toddler nila and stuff. Minsan, I get like, nakakakuha ko ng lesson from it. Parang, I'm only observing, pero parang, okay, dapat pala ganun. So, parang tinatry kong i-apply, pero pag hindi nag-workout, okay, maybe I'm not that mom na kailangan kong gawin yun. So, it's not really just the internet. It's din, Friends. sa word of mouth. Oo. Sa narinig mo sa coworker ko, no kami noon, ganto, ganyan. So, yun yung parang, okay, that's much different from what I do. Bakit ganun? So, dun nag-exist siguro na, mali ba na ginawa ko to? Kasi ito yung ginawa nila eh. So, parang, dun siguro naglalaban na, Ito versus oo. So, tayo din kasi siguro nagki-create na we are not a good mom because sa comparison siguro feeling ko. Kaya ganun. Kasi para siguro, ako na-realize ko na being a good mom is like just, parang different yan sa kung paano, wala kasing guidelines being a parents, diba? So, how you ipalaki yung anak mo, It's up to you. it's up to you. Hindi mo rin siya mako-compare sa ibang family na ganun ang ginagawa nila. Kasi, iba-iba lahat. I-apply din natin na ang baby is different. Ganun din pag nanay. Pagpapalaki. Nanay is different too. Yeah. Diba? Parang Yeah, ganun. I agree. Kasi hindi siya parang one size fits all. Kumbaga, kung anong ginagawa niya is, hindi siya mag-work. Ay, gagi. Kung anong sisinaan mo nga yung ano. Kung anong ginagawa niya is, baka hindi siya mag-work sa akin kasi hindi yun yung bet ko. Alam mo yun, like parang iba't iba tayo ng personality, iba't iba tayo ng values as a person. So, hindi siya laging magtutugma kung ano ba. You Diba? have to be open about that. Kasi, something that worked for me can't work for AJ. Para bang ganun. Kasi sila, work from home. Hindi naman kami parehas na work from home. Alam mo yun? So, parang open lang tayo sa situations na parang it can be different for everyone else. Ako, family, ang biggest, Ano family? biggest, yung expectation ko ng pagiging good mom. TJ, sir. Kasi feeling ko, sa family, di ba, yung mami mo o parents mo, di ba, nung newborn, dun siya pinakang ano na parang, dapat ganito ginawa namin dati, ganyan. So, dapat ganito gawin mo, ganyan. Nanay ko, like, parang si mami lagi siyang, kasi hindi ko pa pinapabutasan si Avery, di ba? Sabi niya, pabutasan mo na, pang inaantay mo yung mga ganun yung parang, ano ba, like, parang sabi ko nga sa mami ko, kung gusto mo pabutasan si Avery, gumawa ka ng isa mo pang anak para masunod ang gusto. Yung mga ganun ba, na parang, kasi ang family mo, sila ang magiging brutally honest sa'yo na parang, eto dapat, ganyan yung mga expectation ng pagiging good mommy. So, I feel like, big part of yung expectation for me na kailangan maging good mom ako is kasi laging nanonood yung family ko sa bawat kilos ko. So baka pag may ginawa akong untraditional, does not make me a bad mom. Iba? So dun yung sa akin na biggest pressure expectation is from my family, I feel like. So, what's one thing na you judged before becoming a parent that you understand ngayon na?
I feel like yung nasabi ko na ito before, laging galit yung mommies. Yeah. Yun yung ginudge ko kay mama. Ano ba? Ang ganda-ganda ng buhay. Bakit lagi kang galit? Parang kala mo, enda ng mundo. Like, bakit hindi pwedeng hindi magalit? Pwede bang hindi magalit? Kami mga tatlong magkakapatid, pag yan, ayan na si mama, gagalit na yan. Alam mo yun, ginudge ko talaga yun. Sabi ko, ano ba? Bakit laging galit na lang si mama? And then ngayon, okay, kaya naman pala galit eh. Alam ko na ang rason. So, yun lang one thing na ginudge ko nung, hindi pa mom. Ako nun yung co-sleeping. Yung katabi. Ay, di ba ayaw mo nun? Kasi nga, dangerous daw, di ba? Sabi ko, naku, di ako magko-co-sleep talaga. Bakit ba sila nagko-co-sleep? Masama yun, di ba? Baka may mangyari, Ay, naku! Co-sleeping to the hanggang ngayon, co-sleeping, napakasarap matulog. Iba kasi libalik, parang hindi mo talaga malalaman until nandun ka na talaga sa moment na yon na parang, holy shit, survival mode talaga ang pagiging mommy na you'll just have to do whatever makes you get through kung ano man yung nasa harap mo right now. Talagang hindi ka pa makakapag-isip ng future. Talagang ngayon lang. Ito, din. Gusto ko din yun yung parang, hindi ko naman sa ginudge before. I feel like, sinabi ko lang sa isip ko na, ayoko si Xavier na laging naka-iPad or like, laging ganyan. Ang hirap, guys, kasi, hindi sa mahirap for me, ha? Ang hirap pag, hindi naman sa ungrateful ako sa in-laws ko. So, para bang, at saka sa mga kasama nun sa bahay, kasi hindi pa naman kami, wala pa kami ng bahay. So, may nag-help sa amin na, na mag-alaga, and we're grateful for that. Siyempre, yung gawain nila, pag wala kami, hindi kami available, at naiiwan namin yung si Xavier, nasisimulan. Yeah. So, parang nasimulan na, shoot, I can't say. Parang ang hirap ng i-break ng... Ang hirap i-break kasi yun na yung ayoko naman na parang, wag pong ganyan. Ayokong maging ganon. So, nung nakasanayan ni Xavier na tuwing nakain, nakanood, talagang nakasanayan na hanggang ngayon. So, yun yung doon na-realize. na pick up? Oo. Na sinabi ko dati na ayoko kasi parang, gusto kong iwasan para lang nasimulan. So, wala na akong magawa. Pero at the same time, props to Xavier naman, alam niya ang limit niya. Like, after kumain, wala na, siya. Nagsasawa din naman sa ganun. So, ngayon, ang ginagawa kong balance na lang, if let's say, iiwan ko sa ganito at sila nag-screen time. Ang ginagawa kong, is, pagkasama ko siya, talagang, wala ako, hindi ko hawak cellphone ko, talagang connect kami sa isa't isa. Yun na lang yung balance at adjustment na ginawa ko as a mom. Yun. Yeah. Tsaka bribing with snacks. Bribing with like iPad right now. When you're in 2 years old grabe guys. Pag nasa 2 na, besh, as in wala ka nang magagawa kasi parang, di ba, nasimula na. Ang hirap, gusto ko mang i-break, pero ang hirap kasi sobrang nagwawala. Parang, ito na, kasi you have to do something else na kailangan mong gawin at that moment, and you just have to have that 1 minute, 2 minutes of time. Kailangan mo to para para lang kumalma at makapag-usap ka ng, parang may kailangan ka lang gawin and like, kailangan mo lang ng peace kasi nga iyak ng iyak, kulit ng kulit sa'yo, talagang hindi mawawala sa isip mo na hindi mo gawin yung bagay na, alam ko to, mag-work to sa kanya. So, yun yung trying ko na iniisip na, I think that's okay kung alam ko naman yung limit ko, yung para mang ganon. So, but at the same time, sometimes nakakainis, hindi ako yung mom na off-screen, mga ganon. Pero slowly ko siyang, whatever, nawawala na rin ako ng pake about it. Kasi that's what works for me. I feel like, if like naman ngayon, like, parang hindi naman siya, kunyari nga yung habit to break, manghirap nga talaga. Kaya kami ni-teach din, pag kumakain, like off the phones talaga kami, like hindi kami nag-aano talaga. Kasi ang hirap talaga, guys. Once, mayroon ding face sa Avery no na parang talagang gusto niya ng hawak. Ng hawak. Tsaka, Rachel, gaganon siya. Ngayon pa din siya, pag sa car rides kami, dun siya talagang pinakang most screen time kasi nagwawala siya. Pero like, as long na you find balance nga na, kunyari kami, ang works really well for us right now is kapag kumakain, wala kaming screen.
Tapos, during the day, pag magkakasama kami, hindi namin siya pinagsiscreen, naglalaro lang siya. Pero, car ride, screen, wala talaga. Yun lang eh. Baliktad tayo. Ay, talaga. Oo, si Yeah. Xavier, walang screen ng car. Hindi kaya ni Avery na Walang... minsan kaya niya na nakikinig lang siya ng songs, pero kapag yung mahabang drive, Kailangan. kailangan Oo, for guys, ganun talaga. Nakapansin ko din yun eh. Sabi ko, ang bait naman ni Xavier, tito, ganyan. Pero at the same time, binabaliktad ko din. Puti pa to si Avery, walang, alam mo yun, walang screen pag nakain. Gusto ko mag-focus ka sa kumain. Pero guys, ang lakas naman talagang kumain ni Xavier pag talagang nanonood at talagang enjoy Tuloy-tuloy lang siya talaga. Nakita ko Nangalang yan. nga. Pero yun naman ang good thing sa akin. Baliktad lang kay Siyempre naman, napakatagal namin kumain. Kasi, Kaya nga, iba't iba. so, choose your heart talaga, guys. Kasi talagang my heart anywhere, whatever decision talaga, it comes with it talaga. Ngayon, sa generation natin, before, ang mommies is expected to stay home with their kids. Ngayon, ang expectation ng mommy is like, through the roof na expected kang maglinis ng bahay, expected kang magluto ng ulam, expected kang mag-alaga ng bata, expected kang magtrabaho, expected, alam mo yan, like parang sobrang roles, like sobrang dami ng roles ng moms right now. Ano for you ang pinakamabigat to fill? Ang pinakamabigat to feel right now is having that time. Yung time. Finding time. Oo. Kasi I have 2 jobs. And then, Tain yan, tabraho. 2 jobs. Tapos meron pang Nag-moments on moments on rewind rewind pa. Tapos hindi naman pwede na ako nag-shoot ng 4 hours or 6 hours event pagka uwi ko kailangan kasi Xavier. I mean like, I'm grateful to have a job na I can just edit beside him. But it doesn't mean na I'm focused sa kanya. Yun yung I wanna open up to this podcast kasi sabi ko, yun yung una kong naisip sa sarili ko. What feels the heaviest would be like, after doing the side hustle that I do, yung moments on rewind niya, I come home. Recently lang yun, sabi ko, ang ganda nitong i-open up sa podcast. I was just with Xavier sa bed. Siya yung naglalaro and stuff. Nakaganyan lang ako. And Xavier ngayon, ang age ni Xavier is like very, Mami, tingnan ko lagi. Very curious sila. Tingnan ko daw lagi yung inisa. Wait lang. Yeah. Tapos, pumitik ako. Kasi hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko. Kasi I need to deliver the content right away. Hindi naman pwedeng hindi ako yung taong kailangan kong gawin agad. Kasi hindi ako mapapakali for the whole day. Kailangan ko na matapos agad so I can just focus on Xavier and whatever I need to do. So parang doon ako sabi ko, wait Xavier! Like parang, alam mo yun, gumana na lang ako. Sabi ko, fuck. Parang nag-hold back ako sa kaputik na yan. Paano bang gagawin ko dito? Like, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ikaw ba muna or ako? Or ano ba? Kasi, I hate when Xavier, nakikita ko nagsa-cellphone. Kasi ako yung nagbabalance sa, kasi nga, yung other side, nag-screen time na. Tapos pag wala, si Xavier kasi yung kumakala sa iPad or whatever. Naglalaro yan, ganyan. Which is good for Xavier naman. Tapos si Franz, nagbabalance din naman yan somewhat. At saka siya nakikipag-play kay Xavier. Pero ako fully na. Sa akin na yung parang, let's say, ako na yung buong 50%. Kaya tuwing kasama ko si Xavier, talagang wala ako off phones. Except din nga, when editing or like trying to do contents for yung clients ko. So dun ako nung time na parang, oh my gosh, ang hirap naman. Like, I have the time nga, pero I have to edit. Pero yung natitira kasing time for me, for Xavier, is very limited lang. Na pag meron talagang buong day for him, sinusulit ko. Talagang yun, parang ganun. Yung sa akin, yung feels the heaviest is the time. Ako din naman, the same as that. Nafe-feel ko din siya. Pero feeling ko, ang pinakang heavy talaga right now is ako. Charot. No, Kailangan mag-target. No, I think ang heaviest for me right now is showing up for myself. I see. I see what you mean. Okay. Kasi like, syempre busy nga, little sips, di ba? Back to work. Tapos, hindi din naman tumitigil ang pagiging wife mo, di ba? Linis ng bahay, ganito, ganyan. Very lucky kasi si TJ is,
kinukuha niyo din talaga, like, majority ng mga linisin sa bahay is talagang siya na ang umaako. Kunyari, papatulogin ko si Avery, maririnig ko na lang yung naghuhugas ng pinggan, nagwawalis here and there, nag-start ng laundry. So, like, kahit hindi ko nasabihin, parang gets na niya na, yun na yung mga tasks, kumbaga, na parang hindi ko na magawa kasi nga, Sobrang busy na. sobrang ano na ng utak ko, and like, feeling ko, ang sa akin right now is like, nagsistruggle ako to find time to show up for myself. Like, it's been a while na nakagawa ako ng yung badminton, yung mga bang Sa sarili mo simpleng lang, sa sarili dati ko mo. lang na, kasi, kapag tulog si Avery, nagko-content ako for Little Sips, nagtatry ako mag-book ng ganito, alam mo yan, tapos, if gising si Avery, syempre, kailangan maging present ka kasi nga sobrang konti na lang ng time nyo together kapag during the day or like during night time. So, you try to be tas konting part na lang ng, kunyari, daycare siya. And then work ako till 4 and then I have her for 4 hours na dapat nasa kanya lang ako or nag-chores ako sa bahay, ganyan-ganyan. And then 9 to 12 is like tulog siya pero nagko-content naman ako for yung parang wala akong time to, kumbaga wala, ang tagal na siguro na May ginawa ka para sa sarili mo. nag-exist ako for me lang. Parang yun. Parang iyon ang sa akin, dun ko siya na-feel right now na parang, I'm so pagod. Like, pwede bang mag-pause? Parang ganun ba na parang, Totoo. I'm so pagod. Yun Ayun. lang yung naglalak sa'yo ngayon. Oo. Kasi wala kang nagagawa ng parang, ay, Wala akong nagagawang fulfilling para sa sarili ko na parang, kasi it's all about this it's work. all about other people ba, Yeah. kumbaga. Wala pa siyang in a way na, si Tej lagi niya ako sinasabi, go get a facial, yung mga ganyan-ganyan. Pero, walang time. Hindi mo kasi pinaprioritize. Yeah, Besh. hindi mo I siya, think that's the I don't right know, word. Maybe. I think you have the time. It's just that hindi siya nasa priority list mo. Siguro. Kasi Besh, ako hindi ako naniniwala sa walang time ang isang tao. Sa sarili. Meron time, ang daming time, Maraming pero, time. Kailangan mo lang i-prioritize ang isang ano. and ayun nga, ang sa akin is parang, hindi, kumbaga, like parang, wala na akong time i-prioritize siya kasi, feeling ko, may ibang importanteng Yeah, kailangan see? ng time ko. Parang ganun sa akin. So, dun ako naaano talaga I think right it will now. come pag na-realize mo talaga. Yeah. So, what triggers mom guilt for you? Ngayon, Sa ngayon na. Kasi I know that we talk about mom guilt before kasi ano pa yan eh. Parang newborn days pa yata yan. Or like wala pa tayo. Kaya tayo nasa toddlerhood na tayo eh. So ngayon, ano yung mom guilt for you? ang mom guilt for me, I think it's the same na away from Avery, di ba? Sobrang. Especially kasi naka-daycare na, no? Especially kasi naka-daycare na siya. And I think because ito yung age nila na parang sobrang explore sila, na parang talagang ang saya lang. Alam mo yun, like, ang saya lang ng edad na to. Yung 1.5 to. Kasi tuwang-tuwa sila Kasi sa lahat. tuwa sila sa lahat. Like, ang easy nilang Pasahin. i-entertain. Like, parang bato lang bigyan mo uwa. Si Omar nga, like, nasa cabin kami nung weekend. Meron siyang, nagpainit siya ng bowl ng soup. Sabi ni Avery, pagkalapag niya, sabi niya, wow! May ano Kumano kasi. siya, like, may usok kasi, di ba? So, like, parang, ang mom guilt ko right now is, like, yung time away from her na, ngayon kasi parang, peak siya na nagde-develop personality niya, na parang pag wala siya sa akin, wala akong ambag. Yeah. Sa mga na ano niya, like parang yun ang pinakang ano ko, lalo nung weekend, di ba, minessage kita, sabi ko, Wala kang time. Teche, buong araw akong Little Sips today, ganyan, tapos meron pa kaming Sunday na Little Sips. Kasi back to back kami last weekend. So talagang ano ako na parang, ano po itong ginagawa? Gusto ko pa ba itong i-push yung business? Kasi nga, either ipupush ko yung business or magkikwit ako sa 9 to 5 ko para marami akong time uli kay Avery. Kasi nga, ang laking part ng araw yung daycare na nawawala sa akin. Tapos sa weekend na nga lang. Tej, baka gusto mong... Tapos sa weekend na nga lang, wala pa, nakukuha pa ng mga events, di ba? Ayun for me is like yung mom Very guilt ko hard nga yun. right now for that
is that. And I know that it's just sacrifice. Like, kasi, syempre, beginning parts pa lang. And like, once you grow, hopefully, makakuha ka ng mga employees na magagawa ng mga events for you. Pero right now, yung Little Sips is like, I hold it so close to my heart na parang, ayoko naman ding iba yung gumawa. Alam mo yun, parang, Parang gusto mo ikaw, syempre. syempre gusto mo ikaw kasi kaya ka nag-start para magawa mo siya, di ba? Yeah. Tapos yung idea na bibigay mo siya sa ibang tao para gawin is like, what's the point then? Yung parang ganun. So, yun ang aking mom guilt right now is yung time ko away. Ako naalala ko lang na mom guilt ko is like, yun nga, yung as I said kanina lang, is the screen time at saka talagang losing patience. Yun combined is very, top 2 sa akin. Kasi parang, halimbawa, I think yung naalala ko last time, pag napansin ko ng buong day, I think may buong day na puro nanonood lang sa TV si Xavier or like parang, hindi namin nabigyan ng pansin na si Xavier is like, alam mo yun, parang puro na lang. Sabi ko, oh my gosh, anong ginagawa ko? Like parang, anong ginagawa natin, friends? Alam mo yun, nandun na yung parang, ano ba yan, friends? Mag-build na sa isip ko na sabi ko, ano ba itong ginagawa natin? Yung parang, hindi ko naman sabi kay friends, pero para bang kine-question ko yung parenting namin dalawa. And also, to start off, ayoko talaga ng screen time, pero ngayon, yun yung nabaliktad, alam mo yung ganon. So, tinatry namin i-50-50 yun, i-balance based on the situations nga na nangyari sa amin. And also, yung sa losing patience. Ngayon na toddler na, grabe guys, ang hirap. Talagang itetest talaga ang inyong pasensya. Doon talaga pumapasok pag magto 2 years old na. Kasi kahit anong gawin mo, wala, hayaan mo lang sa umiyak. Minsan para bang, wala na akong i-explain pa, hindi mo maintindihan. So parang kailangan mo na lang isipin na, okay lang. Parang kailangan mo itok yung sarili mo, hold back yung sarili mo na wala pa siyang alam. Kailangan mong ipaalam sa kanya na ganito, ganyan, na it's not safe for him and stuff like that. Ang dami mong matututunan sa sarili mo and ang dami mong i-adjust as a person of talagang kailangan mong i-hold lahat kasi nakakaawa kasi pag bumutik ka na, besh, talaga sabi ko, oh my God, bakit ba ako sumigaw? Yeah. Ang hirap maging gentle parent. It's true. Hindi naman ako, hindi ko sasabihin na ako magiging gentle parent, pero I will try. Pero hindi talaga, ang hirap guys. Mahirap maging gentle parent. Mahirap talaga guys kasi it requires talagang awareness. Talaga. And that's okay. Okay lang na hindi ka maging gentle parent, to be honest. Yeah. Do you think dads carry the same guilt? That's something that I didn't ask Franz yet. So parang ngayon na, I wanna ask Franz kung may guilt ka ba na pag mga, ano yung guilt mo? Para bang ganon? Pero I feel like with Franz, I feel like ang guilt niya na nakita ko based on sa words niya before sa text is having Xavier na idadrop sa daycare. Yeah. Thinking pa lang na idadrop niya sa first day, sabi niya, takot na niya. Sabi niya, ayoko akong una mag-drop. Maiiyak ako. Sabi niya gano'n. Ako sabi ko, why? Ako, malayo kasi ako. So, parang nag-work ako. So, sanay ako. Siya, buong araw niya kasi work from home si friends, right? So, yun yung nakikita kong, I think, speaking for friends, is the guilt na pagde-daycare rin si... Yeah. I think medyo parehas naman kami ni Tej when it comes to guilt sa time. Kasi nga, parehas kaming nasa weekend yung sa ginagawa namin yung Little Sips, parehas kaming ginagawa yun. And like, minsan pag nag-uusap kami, sabi niya, I just want to spend time with my daughter, ganyan. So feeling ko naman, the same guilt siya in a way na yung nafe-feel ko na parang kulang yung araw to spend more time kapag working parent ka talaga. True. Pero, yeah. Have you ever felt guilty for doing something that actually made you a better mom? Dati. Ngayon, hindi na. Yeah. Parang I learned na mag-adapt na parang wala namang kwentang mag-guilty. Parang That's ganun. good. Parang That's feeling ko improvement. nagsuslow. Hindi, kasi ako ever since wala. Kasi ako I've been dati. always taking care of myself before. I go to the gym, Yeah. I do this and that. So parang feel ko naman okay ako dun sa part na yun. Yeah. Ito. If yung mga anak natin, mag-describe siya ng good mom kapag malaki na sila, ano sa tingin mo ang sasabihin nila? It's a good mom. Oo.
Feel ko malaki yung importance ko ano yung nakikita nila throughout the childhood. Kasi sabi ko, like ako, na-realize ko just this year na parang I think trauma talaga starts with childhood. And I don't know, ang dami ko siguro na panood na movies and stuff like that na laging it always comes back to the childhood. Sabi ko, shoot, ang hirap Yeah. pala ng ganyan. And especially like Kahit sa therapy, guys, it always comes back to your childhood. And especially like with my, parang recently just my brother opened up something about whatever. And it's about the childhood and that's what causing him this effect. Parang ganon. So, ayoko lang i-context. Pero parang sa ko, oh my gosh, hindi ko alam. I mean, yung ganon na parang na-open yung idea na grabe, ang laking importance na makita ng anak nyo na kung ano kang tao as like a mom and like a good parents talaga. Like, ang so far gusto kong iwasan na mag-aaway kami sa harapan niya, yung mga ganon. Or like, with my yung pananalita ko, kasi ma-adapt nila yun eh. Yeah. So, gusto ko in the future masabi ng anak ko na ginawa ko yung best ko as a good mom. And how I look at my mom right now. Na parang go lang kahit mahirap lahat ng situation. Nagpa-find ways pa din to survive. Yeah. Ako din, parang same. Parang, for me, siguro pag naringgan ko lang siya na parang sabihin niya lang na, oh, my mom always showed up. Or my mom always present. Yung mga ganon. Feeling ko okay na sa akin yun. Kasi parang, ngayon, nagigilty ka kasi wala kang time, di ba? Yeah. So, if effectively na mapakita ko sa kanya na kahit konti yung time, but pag merong time, nandun ka. Like, hindi ka split attention kung saan ba. Kung parang, pag time sa kanya. Parang ganon. So, yun ang sa akin na parang, oh, showed up. My mom showed up. My That's mom's true. there. My mom's always there. Ngayon, lagi namin sinasabi kasi pag nila-drop off siya sa daycare, kumbaga parang same to, I guess, na lagi niya sinasabi, nasa cabin siya. Sabi ng mga tita, where's mommy and daddy? Ang sinabi daw sa kanila ni Avery, Mom, Dad, come back. Aww. So yun, same effort na sana parang yung effort namin ni Tej na maging present sa kanya kapag kasama namin siya. Ma-acknowledge niya yun na parang paglaki niya is like, confident siyang sabihin na present yung mga magulang ko emotionally and like physically habang lumalaki siya. Ang sarap naman sa puso noon. Yeah. Okay, what we're gonna be letting go of. So, what are you no longer trying to be? I think yung nag-change talaga number one is being like, kasi malinis din akong tao. Gusto ko talaga malinis lahat. Gusto ko naka-fix ka. Miski yung kalat dito sa office, nakakabwisit. So parang Malinis lang. with Xavier, ang daming kalat everyday. Yeah. Okay, bukas kung kaya ko today, kaya. Pero kung hindi, bukas na lang. So yun, trying to let go, I think na-let go ko na yon. Ang trying to let go ko talaga is yung siguro the mom guilt. Yung parang lagi ko na lang sisisihin yung sarili ko about like this and that. And I can't control everything. So, just try to be the best na lang. Yun yung akin. Ako din. Ayun din ang aking tinatry talagang i-let go is like, yung idea na hindi porke wala ka, doesn't mean na Hindi ka na you're not great. there. Or yung parang ganun. Kasi parang sa akin, syempre nasanay ka, 18 months kasama mo, di ba? 24/7. Tapos ngayon, parang 4 hours mo na lang nakakasama sa buong 24 hours na yun. So like, well, syempre pagtulog pa. Pero like yung gising siya, parang nung nagsisimula pala kami sa daycare is talagang ang bigat-bigat sa puso ko na feeling ko, I'm such a bad mom for bringing her there. Yeah. Pero yun yung gusto ko talagang ma-let go. And I feel like slowly na-let go ko na siya kasi ngayon kapag dinadala ko siya sa daycare, hindi na ganun kabigat. So, you just learn and you adapt as you go. Kasi nakikita mo naman din na parang pag naririnig mo yung anak mo na, oh, Tita Angie kasi yung pangalan ng daycare niya sa amin. Oh, Tita Angie's house, so much fun. Yung mga ganun-ganun siya. Tapos may mga natututunan siyang words everyday. So like, na paano yung pakiramdam mo na
at least yung nag-aalaga na anak mo is like, kampante ka. Parang ganun. At saka letting go of guilt that you're not doing everything. Kasi you're doing everything. Yeah. Para bang kasi parang sa isang day, hindi mo kayang gawin lahat. Yeah. Like, let's say, when it comes to balancing, I think balancing means you can't balance everything. Sometimes you work more than being a wife. And you wife being like more than doing your work. Or like, vice versa. Or like being a mother, ganon. So parang, at least you're showing up with lahat ng situation. And I think yun yung pinaka-perfect definition of being a good mom is just showing up and not giving up. Yun, 'di ba? Yeah. Like, yeah, and being consistent and being emotionally connected with your kids and I stuff think like yun that. yung mga importante talaga. And like, hindi siya, like, yung mga surface level na, syempre like, yung mga nutritious meal, yung mga ganun, is still important naman. Pero like, if you go a day na hindi mo napakain ng mga healthy snacks for a day, like, don't beat yourself up. Yung mga, it doesn't mean na you're a bad mom. Yes. Kasi parang, right now kasi sa generation natin, I feel like it's so easy to compare sa mga ginagawa mo versus ginagawa ko, ginagawa ng mga mom influencers. Oh my God. Mom influencers? I think with mom influencers, if you guys are so into it, make it as a, para bang, don't be like them, pero make it as like parang, let's say a guide lang, pero yung expectation mo, wag mong taasan na you're gonna be like that. Para bang ganun, di ba? And that, nag-help naman talaga siya. Kasi, it gives you that, na parang, okay, dapat ganito yung gagawin sa baby, or sa kid ko, ganyan. Pero at the same time, okay lang kung hindi mo magagawa yun. Yeah. So, yun. Yeah. Ayun. Ito, what is your final takeaway for this short episode? I feel like my final takeaway, kasi ang sobra talagang naglilinger to sa isip ko lately, na sobrang busy ko kasi, is like, am I being a good mom to Avery? Kasi parang less time nga yung binibigay ko. And like, talaga nag-breakdown ako nung dinala ko siya sa daycare. Kasi parang, ang instinct ko lagi is like, ako yung nanay, pero bakit iba yung nag-aalaga? Yung ganun ba? Na parang, bakit hindi ko maalagaan yung anak ko? Bakit yung trabaho ko is like, hindi ko magawa? Pero kailangan mo kasi mag-work para diba? So, I think like, ang nakuha ko sa to is like, just because yung expectation of like, good mom sa isip mo is nakatatak and grave sa isip mo na dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito. Just because na hindi mo na gagawa yung isa doon, which is like spend time, di ba? Like, sa chunk ng araw, doesn't mean you're a bad mom. Kasi may nagsabi sa akin nun, parang, you're providing for her. That's a good mom. Parang ganun, di ba? Like, parang, dahil hindi pumapasok sa categories ko sa isip ko na yung ginagawa ko right now for Avery, it doesn't mean I'm a good mom. It doesn't mean I'm a bad mom. It's just like, it's just a different thing na pinoprovide ko sa kanya ngayon na hindi ko na-provide dati nung, yung kunyari, yung phase ngayon, like yung stage namin ngayon, yung season kung nasan kami ngayon, it's just different than nung newborn season namin or like yung infant season niya na parang iba yung naibibigay kong energy, iba yung time, iba yung ganyan. Pero like ngayon na I'm giving less of that, I'm giving more of something else. So, ayun ang sa akin. Ang sa akin, ang aking takeaway was, I think your children usually remember what they felt with you and not whether whatever you need to do was perfectly done. Parang ganon. Oy, ang ganda. I love it. Parang ang lagi kong nasa isip is like, instead, I guess, of asking
yourself, am I doing enough? Am I being a good mom? I think the right question should be, did my family felt love today? Oh, Did I, yung parang mga, or like, switch your narrative. yeah, or like, did I care about, like, did I do something, like, care for myself? Parang ganun. So, parang more on balancing din. Pero that question, am I doing enough? Siguro, let's just less of that and more of like, did I Focus do on the enough? positive na. Yeah. Yeah. So, yun lang. Yun lang yung sa aking takeaway about Yeah. that sa being a good mom. Kasi parang, I think everyone is a good mom. And, hindi ko lang magets yung iba pag, alam mo yung parang minsan, hindi ko rin maiwasan na, paano mo ito nagawa sa anak Sa anak mo. Yeah. So, like, parang, paano? Anak mo yan. So, hindi ko nalang pinaproblema kasi buhay na nila yun. Isasave ko na yung energy ko doon. Pero, I feel like lahat na nagke-care, lahat na namumblema, lahat ng umiiyak, o ganyan, lahat yun, good mom yun. And, I think that's why sinasabi nung iba, talagang napaka-strong ng lahat ng mga nanay. Kasi lahat talaga, sa kanila bumabagsak. Pag hindi ka nag-work, walang sa pamilya eh. Hindi Alam mo yun? magpa-function ng ano mo talaga. Talagang iba ang... At saka pag na-burnout ka din, Besh, that's why I told you before, do something for yourself. Like even just like kahit anong 5 minutes man yan or whatsoever. Kasi naranasan ko na yun, pag ako talaga tamad the whole day, walang mangyayari sa buong ano. So parang you feel bad after that. Lalo ka nang bumaba. So parang, think of ways to always fill your cup. So you can feel more than pa sa iba pang ibang taong cups. Yes. Kasi if you have nothing to give, then walang cup ang mafe-fill. So, yeah. Pero ako A. Ako C, D, E, minsan G. Charot. A or B yata. Pero ayun lang naman ang topic. And like, it's so tricky. Being a good mom is so tricky kasi it looks different for everyone na hindi talaga siya magiging, again, one size fits all talaga ang pagiging good mom. Like, if you genuinely care, then that makes you a good mom. Yeah. It doesn't matter kung ano bang Mom ka. nangyayari sa ano nyo. Kung paano mo hinandle yan or whatever. Basta, yeah. Ayun lang guys. I don't know, gusto ko lang mag-isip tayong lahat na bakit ba I like merong that. mga I like good mom na ganyan eh. We're all just trying our best. Yeah, oo. 'Di ba? Like parang parang yung pag ano is like good mom ka ba, like parang pinipit mo pa yung each other. Wag na nating i-label Wala na nang good mom. Like parang mom na lang talaga. Mom lang tayo. Oo. Kasi parang being a mommy is like so much work. Pressure. So much pressure already, especially in our society now na expected tayo to do Everything. dad's work. Yeah. Siyempre, kumita ng pera, di ba? Hindi naman na tayo ngayon in a generation where we can stay home like before, like 1970s, na talagang stay-at-home mom ka. Kailangan, yun lang talaga gagawin mo. Ngayon, we still do that, pero we need to earn money too. Yeah. So, that alone is like so much pressure in this society. So, being a good mom is like asking for a dadagdag lot pa yan. natin sa isipin natin. So, Yes. wag na. Basta we're just all trying our best and, good mom ka ba today? Ayoko lang ganon. Kakainis. Bad Parang, ako. Hindi, bad. Bakit? Hindi ako ano mo yun, parang walang kwenta. Anyways, ilang naman guys. So, if meron kayong mga ano na parang, yung mga example na parang, napaisip kayo na, good mom ba ako today? Like, drop that sa comment. I'm curious kung ano pa bang nagtitrigger ng, masama ba akong ina? Yes. Parang ganun. We'd love to hear Love to that. hear, would love to connect or just share your Yes. experience sa DM. Always open. But yeah, we're gonna try to be more active sa podcast again. We've been so busy with our life and summer and business and everything. But yeah, if there's more topics na gusto niyo pag-usapan natin, Just drop a comment. Just drop a comment and we'll try our best to do that topic. But yeah, Yes. that's it for today's episode. Thank you. See you guys in the next one. Bye, guys. Bye.